Hindi lamang isang mahusay na aktres si Teresa Loizaga, kundi isang ina rin na nagpamalas ng lakas ng loob at determinasyon sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. The Philippine Showbiz List presents Teresa Loizaga's Motherhood Story. Family Background. Si Teresa Loizaga ay pinanganak noong May 21, 1957. Ang kanyang pamilya ay kilala sa iba't ibang larangan, mula sa sports hanggang sa showbiz. Ang kanyang ina ay si Vicky Cuerva, samantalang ang ama niyang si Carlos Loizaga ay isang alamat sa larangan ng basketball sa Pilipinas. Si Teresa may 4 na kapatid, kabilang narito si Bing Loizaga na isa ring aktres. Ang kanyang mga kapatid na sina Chito at Joey naman ay sumunod sa yapak ng kanilang ama bilang mga basketball player. Samantala kanyang kapatid na si Princess ay hindi pinasok ang showbiz o basketball. Sa mahaba at matagumpay na karera sa showbiz, maraming mga palabas ang hindi malilimutan ng mga tagahanga ni Teresa, mapapelikula man o telebisyon. Bilang isang veteranang aktres, si Teresa ay nagsilbing inspirasyon sa maraming kabataang artista. Ang kanyang dedikasyon at husay sa pag-arte ay naging gabay para sa mga nagnanais na sumunod sa kanyang yapak. A loving mother of 2. Kabilang sa pinakamahalagang mga yaman ni Teresa ay ang kanyang mga anak na sina Joseph Dizon at Diego Loizaga. Kaya walang duda kung bakit ang pagiging ina ang isa sa mga pinakagusto niyang papel na gampanan. Si Joseph Dizon ay anak ni Teresa mula sa kanyang dating asawa, ang businessman na si Arnold Dizon. Nagkaroon ng masalimuot na legal na laban para sa kustodiya ni Joseph noon, subalit sa huli ay nagwagi si Teresa. Ganun pa man, sa kabila ng kanilang hiwalayan ni Arnold, patuloy na pinatunayan ni Teresa ang kanyang pagiging mapagmahal na ina. Naging matagumpay siya sa pag-aalaga at pagpapalaki kay Joseph na naging sentro ng kanyang buhay. Bagamat hindi naging madali ang mga pagsubok na hinarap niya bilang isang single mother, nanatiling matatag si Teresa para sa kapakanan ng kanyang anak. Samantalang si Diego ay anak naman ni Teresa mula sa dating karelasyon na si Cesar Montano. Tulad ni Joseph, lumaki si Diego sa ilalim ng pag-arugang kamay ng ina. Sinundan ni Diego ang yapak ng mga magulang sa showbiz at hindi maitatanggi ang talandong taglay din nito sa aktingan. Sa pinasok na larangan, hindi kaila ang mga hamon at kontrobersya na hinarap ni Diego sa kanyang karera at personal na buhay. Ganun pa man, sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang sinuportahan ni Teresa. Bilang isang ina, napatunayan niya ang kanyang kakayahan na magtaguyod ng isang pamilya sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa dalawang anak ay naging inspirasyon sa marami. Sa bawat hakbang na kanilang tinahak, mula sa mga legal na laban hanggang sa mga personal na pagsubok, na natiling nariyan si Teresa para kina Joseph at Diego. Teresa admits sending Diego to drug rehabilitation. Sa isang eksklusibong panayam sa programang Fast Talk with Boy Abunda, kamakailan, ibinahagi ni Teresa ang pinagdaanan nilang mag-ina. Ang nasabing panayam ay naging daan upang mabigyan ng linaw ang ilang mga katanungan ng publiko at magbigay ng inspirasyon sa mga nakakaranas ng parehong pagsubok. Dito ay walang pag-aalinlangan na ikinuwento ni Teresa ang masalimuot na yugto ng kanilang buhay. Ipinagtapat niya na siya mismo ang nagpasok kay Diego sa isang drug rehabilitation center noong 2018. Ito ay isang desisyong hindi naging madali para sa kanya. Subalit alam niyang kinakailangan ito para sa kabubuti ng kanyang anak. Sa ginawang hakbang na yon, inamin niyang isang parte niya ang namatay pero gusto niyang mabuhay ang kanyang anak, kaya niya ito pinasok sa rehab. Bilang isang ina, hindi maiwasan ni Teresa na sisihin ang sarili sa pagkakaroon ng bisyo ni Diego dahil alam niyang napakarami rin niyang pagkukulang sa anak at ito ay isang masakit na katotohanan na kanyang hinarap. Sa kabila ng masakit na alaala, bago ibahagi ni Teresa ang kanilang karanasan, siniguro muna niyang hiningi ang pahintulot ni Diego. Ayon sa kanya, mahalaga na handa rin si Diego sa muling pagbabalik tanaw sa mga nasabing pangyayari. Sa kanilang pag-uusap, naipaliwanag ni Teresa na ang kanilang kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa iba pang mga pamilya na dumadaan sa katulad na pagsubok. Isa sa mga detalyeng tinalakay ni Teresa ay ang reaksyon ni Diego nang siya idalhin sa rehab. Nakaramdam ng matinding galit si Diego sa kanyang ina dahil sa ginawa nito, subalit nauunawaan ni Teresa ang anak. Sa kabila ng galit, hindi siya tumigil sa pag-asa na balang araw ay mauunawaan din ni Diego ang kanyang ginawa.
Sa 8 buwan ni Diego sa rehab, sinabi ni Teresa na binibisita niya ang anak pero hindi nito nalalaman. May pagkakataon na may tarpaulin sa pagitan nila ng anak para makalapit siya rito. Ibinahagi rin ni Diego ang naging karanasan niya sa loob ng rehab sa pagsasabing, "It was 8 months until I saw the moon. It was 8 months until I got to see the sun." Bukod sa pagmamahal bilang ina, ang isa pang naging sandigan ni Teresa sa kanilang pagsubok ay ang walang katapusang pagdarasal. Para sa kanya, ang kanilang pananampalataya sa Diyos ang naging susi sa pagbabago at pagaling ni Diego. Araw-araw siya nagdasal, humihingi ng gabay at lakas upang mapagtagumpayan ang kanilang problema. Sa kasalukuyan, masayang ibinahagi ni Teresa na malaki na ang ipinagbago ni Diego. Wala na itong bisyo at pasakatuon na sa kanyang buhay at pamilya. Ang kanyang pagbabago ay nagdulot ng malaking kaligayahan kay Teresa. Bilang isang ina, walang kasing ligaya ang makita ang kanyang anak na nasa mabuting kalagayan. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago sa buhay ni Diego ay ang pagiging ama sa kanyang anak na si Hailey. Ayon kay Teresa, si Hailey ang naging inspirasyon ni Diego upang magbago at magpatuloy sa tamang landas. Bilang isang lola, walang kasing saya din ang dulot ni Hailey kay Teresa. Ang pagmamahal at pag-aaruga ni Diego sa kanyang anak ay isang patunay na kanyang pagbangon mula sa madilim na nakaraan. Ang kwento ng mag-inang Teresa at Diego ay isang patunay na sa kabila ng mga pagsubok, ang pagmamahal at pananampalataya ay may kakayahang magdulot ng pagbabago. Ang kanilang pinagdaanan ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming tao, lalo na sa mga pamilyang may kaparehong sitwasyon. Sa pagtatapos ng panayam, iniwan ni Teresa ang isang mahalagang mensahe sa lahat ng nanonood. Anya, sa kabila ng lahat ng hamon, huwag mawala ng pag-asa. Patuloy na manalig at pagdasal sapagkat ang pagmamahal at pananampalataya ay may kakayahang magdulot ng pagbabago at paghilom. Teresa's joyful journey into grandmotherhood. Sa edad na 58, si Teresa ay masayang-masaya sa kanyang bagong papel bilang isang lola o glama, isang terminong mas pinili niyang gamitin upang ilarawan ang kanyang sarili sa harap ng kanyang apo. Matatandaan na noong June 2023, lumikha ng ingay sa social media si Diego nang ibahagi niyang isang litrato na kanyang sarili na karga ang isang sanggol na may caption na "The best birthday gift ever." Ito ang naging simula ng mga haka-haka at tanong mula sa mga fans kung ito nga ba ang kanyang anak. Bagamat hindi diretsahang sinabi ni Diego ang kanyang pagiging ama, ang reaksyon ni Teresa sa post na ito ay nagpatibay sa mga hinala ng publiko. Ang pagmamahal at dedikasyon ni Teresa sa kanyang apo na si Hailey Paige Loizaga ay malinaw na makikita sa kanyang mga post sa social media. Sa kanyang update noong June 7, 2024, ibinahagi ni Teresa ang isang video na nagpapakita ng kanyang masayang paglalaro ng mga bula kasama ang apo. Para sa kanya, si Hailey ay isang inspirasyon at nagbibigay kulay sa kanyang buhay, lalo na't ito ang kanyang unang pagkakataon na maging lola. Hindi lamang nito pinaligaya si Teresa, kundi pati na rin ang buong pamilyang Loizaga na sumusuporta at nagmamahal kay Hailey. Ang pagiging lola ni Teresa ay hindi lamang simpleng responsibilidad. Ito ay isang masiglang pagtanggap sa isang bagong yugto ng buhay. Bawat ngiti, tawa at hagik-hik ni Hailey ay nagbibigay ng bagong sigla kay Teresa. Ang bawat araw na kasama si Hailey ay isang mahalagang alaala na nais ipreserba ni Teresa. Noong May 22, 2024, ipinagdiwang ni Hailey ang kanyang unang kaarawan. Ito ang unang pagkakataon na naipakita siya sa publiko kasama ang kanyang mga magulang na sina Diego at Alexis Wapenko. Isang masayang okasyon na puno ng pagmamahal at pagdiriwang. Sa kabila ng kasiyahan, mas pinili ni Teresa na manatiling pribado ang ilang bahagi ng kanilang buhay upang bigyan ng sapat na proteksyon ang kanyang apo mula sa mata ng publiko. Sa huli, ang kwento ng pagiging lola at ina ni Teresa ay isang inspirasyon para sa maraming tao. Ipinapakita nito na ang bawat yugto ng buhay ay may kanya-kanyang kahalagahan at kagandahan. Ang dedikasyon at pagmamahal sa mga ito ay isang patunay na ang pamilya ay isang mahalagang aspeto ng buhay na dapat pahalagahan at ipagmalaki. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!